Magandang araw po mga kaibigan. Kayo ay nasa Iparas kay Paras at ito yung lingkod Ado Paglinawan na nagbubungat para bumati ang ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan, paring Ado. I hope and pray na maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. But it seems my prayers has not yet been answered by our dear Lord dahil lalong tumindi ang kahirapan. Nadagdagan ng bagyo at walang masasabi ang ating Pangulo kundi, what can I do? What can we do? Anong gagawin natin? Tapos sabi, well, if they die, they die. May mga ganong, imbis na pagbigyan ng konting encouragement ang taong bayan, sabihin niya, don't worry, these are call of nature, gagawa ng maganda ang gobyerno. Ang tawag niya, Consuelo de Bobo. Wala Bobo kasi. So, yun po mga kababayan, kami po ay taos-pusong humihingi ng pasensya na for the sake, Lord, humihingi ng pasensya in behalf of so many Filipinos who voted for the presidency of this Marcos Jr. Kasi po, he made a promise na pagbutihin niya or babangon. Lalo tayong nalublob na baon. Di lamang sa utang ng ating gobyerno, kundi nabaon tayo for lack of food security, lack of governance, good governance, and heavy corruption in government. So, yun po mga kababayan, ang pangyayari ngayon sa mundo ay tumitindi. Kahapon lamang at kagabi, I spoke with two Filipinos na mga matalik kong kaibigan po sa Amerika. At may plano po kasi akong bumisita kasi ang mga anak ko ay nandoon sa abroad. Sabi niya, pare, kung pupunta ka dito sa Amerika, wag na wag kang pumunta dito towards the middle of January up to January 20 dahil magkakagulo ang Amerika, baka ma-stranded ka. Yung isa naman sabi niya, baka magka-World War. Why? Sabi ko, tinanong ko, bakit pare? Anong nangyari? Hindi hinintay ni Biden na magkaroon ng bagong gobyerno. Talo na yung gobyerno nila. Inunahan, pinreempt ni Biden. Pinreempt ng mga taong nakapaligid kay Biden. Dahil si Biden, tsunga-tsunga na yan Hindi na yan makapag-isip ng mabuti. The people who are in deep state, sinasabi nila, nakumbinsi si Biden na magpadala ng mga missiles doon sa Ukraine. Heavy missiles that will provoke the Russian government. So ito po ang pangyayari. Isa yan, at saka isa pang magpapagulo sa Amerika ay maraming mga Democrats na guguluhin ang gobyerno ni Trump, lalo na yung deport ng mga mga aliens, illegal aliens, mga people who have been released from prisons, people who have been criminals in their own country, who are deliberately asked to go to the United States. Yun po ang ibablakan daw ng mga Democrat governors, Democrat congressmen, Democrat senators. So, they might even, sabi ng friend ko, they might even block the proclamation or the assumption of Biden on January 20. Kaya sabi niya,
of Trump, by the way, of President Donald Trump on January 20, which will be the day that he will assume office. So, sabi niya, magkakagulo yan dito. So, ito po ang unang sinabi niyang magkakagulo. Kasi daw, hindi papayag ang Russia na hindi babawi dito. Ito po, tungkol dito sa mga missiles na pinasok ng Amerika. Hindi na lang hinintay ang statement ni Trump na mamamagitan siya sa dalawang leaders, Ukraine and Russia, na in the course of talks, they might withdraw and end the war. Pero inunahan na to jeopardize, ika nga, yung assumption ni Trump. Kung magkakagulo, hindi malalasap ng mga Republicans ang pagpapanalo nila hands down. Ito po, pakita natin mga kababayan. Missiles will speak for themselves. Zelensky said, hours later, U.S.-made rockets with 8,000 submunitions strict toward Russia. Ito po. Yesterday, the New York Times report that the administration of U.S. President Joe Biden had belatedly granted Ukraine permission to fire American-made long-range rockets at targets in Russia. Missiles will speak for themselves. Ukraine President Volodymyr Zelensky stated after the news broke. Hours later, under the cover of darkness, a Ukrainian battery fired 8 of the 3,700 pounds Army tactic missiles system rocket at a Russian missile storage site in Karashev in western Russia's Brinks Oblast, 60 miles from the border with Ukraine. At ito po ang response ni immediate response ni Putin. Araw matapos payagan ng Estados Unidos ang Kyiv na gumamit ng long-range ATACMS missiles, ginamit ng Ukraine ang mga armas sa pag-atake sa isang military facility sa rehiyon ng Bryansk ayon sa mga otoridad ng Russia. Itinuturing ito ng Moscow bilang isang sinyales ng intensyon ng Ukraine na tumindi ang digmaan. Nagbanta si Russian President Vladimir Putin na tutugon sila nang naaayon sa mga hakbang ng Ukraine. Sinabi ni Foreign Minister Sergey Lavrov na ang Estados Unidos ay may kasalanan sa pagtulong sa Kyiv na gumamit ng mga missile na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Nagmula ang desisyong ito sa mga pahayag ni President Volodymyr Zelensky na humihiling ng permiso upang gamitin ang mga long-range na armas upang matugunan ang mga target sa Russia. Couple of months ago, even before the firing of all these missiles, of several missiles by Ukraine, nagbala na ang Russia na they are going for the worst and they might use nuclear warheads to end the war. But if you talk of nuclear weaponry, paring Ado, you're talking of World War. Yes. And that is exactly what Trump was saying when he made his campaign, that he will prevent the Third World War. So, ikaw, well-versed ka dyan sa, because may mga kamag-anak ka sa Amerika. So, anong makikita mo? Meron pang isang aspeto ito. Pinalabas nila ang fake news na ang France at Great Britain also allowed their own armaments, long-range missiles. Pinayagan na gamitin ni Zelensky laban sa targets within Russian territory. Ayan ang but as of press time, Russia Today issued a disclaimer by the French and the Great British governments that they have done so. And as they speak, Putin and
the Prime Minister of Germany are also having some kind of a peace talks. So, yan ho mga kabansa, habang the rest of the world is following the Trump indication for peace, ito si Biden is trying to sabotage. Itong kaibigan ni Marcos na si Biden, si Blinken at si Lloyd Austin. Oh, ito na nga. Yan ho, trio na yan. These are the warmongers They were the ones also responsible for the lives of Americans in their return to United States from Afghanistan. Maraming na stranded, maraming mga armas ng mga Amerikano, competent evacuation. So ito naman, ipaalis na sila, bumisita na naman dito at ginuguyo na naman ang mga Pilipino. Trump already made a pronouncement na hindi siya makikialam sa Pilipino at China. Ang pakialam lang ni Trump at warning na sa China, wag galawin ang Taiwan. So, bakit ba hindi sumusunod itong Egoy na ito? Itong pangalan nito, Austin, na kasama na naman itong pro-American na Secretary of National Defense at saka pro-American na Chief of Staff. At nakikipag-enhance na naman, enhancing the capability of a Philippine American exercise and the use of weaponry, when in fact in his campaign Trump has already made several statements that he will withdraw or pull out all soldiers, American soldiers abroad. Ayaw na niya, gusto niya ang mga magulang ay maging masaya na kanilang mga anak hindi na mapadala kung saan-saang lupalop ng mundo. Yun po ang sinasabi ni President Donald Trump, that he would not want Americans anymore to be hurt. He don't want any weaponry of the United States to be deployed in any other country, because he will be going for negotiation for a world peace. Paring ano masasabi mo dyan? At pinipreempt ni Biden, or I cannot even say it's Biden, pinipreempt ng mga deep state, yung mga nakapaligid dyan sa Washington DC. Kikita kasi sila dyan Hindi yan because Trump is going after them now. Trump has organized Elon Musk and Waramsawi or Vivek to form a review group that would evaluate the expenditures of the United States which are being wasted. So takot sila ngayon, and a lot of Trump's loyalists are now being tapped to become cabinet secretary. So guguluhin nila yan ng gusto, and that's what my friend was telling me, na pare, don't go to the United States anytime between January 14 up to the 22nd of January, kasi magulo yan, considering also the thing that is going on with Russia now. So ito po ang pinapakiusap ni Trump sa grupo ni Biden at saka sa kay Zelensky at saka Russia. What he promised during his campaign, he will comply with it, and which is to have a peace talk, to arrive at a peace talk between Russia and Zelensky. Ito. Pinayuhan ni US President-elect Donald Trump si Russian President Vladimir Putin na huwag palalain ang digmaan sa Ukraine.
Kasunod nito, nakipag-usap din si Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong Miyerkules at binatikos ang malawakang tulong ng US sa Ukraine. Nangako si Trump na tatapusin agad ang digmaan, ngunit hindi nagbigay ng detalye kung paano. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine, hindi sila naabisuhan tungkol sa tawag ni Trump, kaya't hindi nila ito maaaring aprubahan o tutulan. Pinili ng tagapagsalita ni Trump na si Steven Chung na hindi magkomento sa pribadong tawag ng Pangulo sa iba pang mga lider ng bansa. Maggulo na nga ang mundo. Gusto pang guluhin nitong Marcos, nitong si Teodoro, nitong si Bronner, ang Pilipinas. Ayaw na nga ni Trump makialam, inuunahan na naman nitong si Itim na bumisita pa dito. Tapos na nga sila, palabas na sila sa kanilang pwesto, gusto pang gatungan ang mga Pilipino na mga sundalo, ang mga Pilipino na opisyal na magkipaglaban pa rin sa China. What kind of ito pangguguyo, di ba? Paring Ado, anong masasabi mo ikaw? Mas nakakaalam ka rin. Alam mo kasi may pera dito sa mobilization ng mga troops, sa pag-aangkat ng mga war equipment. Obviously, delayed sila sa deliveries. So they want to rush. Baka mapurnada kasi pag-assume ni Elon Musk at ni Vivek Ramaswamy ay magkamapurnada na yung mga release ng mga pera na yan. At itong mga nag-expect na magkaroon ng windfall because of the United States nakipag-sabwatan sa kanila ay mapurnada lahat yung mga pera na tinitingala nitong mga traidor sa ating bansa na mga nandyan nakapaligid kay Marcos. Pangalawa, ito ay nagbabadya lamang na talagang Estados Unidos ang may desisyon sa mga gera na ito, hindi Ukraine. Na si Biden ang dapat sisihin sa lahat ng mga namatay dyan sa Ukrainian war on both sides of the fence. Yan wala tayong maasahan sa mga warmongers na ganyan. At dito sa atin, sumasampay bakod pa itong mga ito dahil obviously may mga deliveries din that still will have to be completed within the next almost 2 months to go. Wala na yan. Talo-talo na sila sa narrative. Humihirit pa sila. Yun ang kasi sayang naman. Sayang naman yung napag-usapan. Sayang naman yung mga under the table talks nila, di ba? So yun po ang pinapasubo ang ating bansa sa gera with China only to find out that sila lang pala ang nag-hocus-pocus nitong supposed to be war, because at the end of the day Trump will stop all of this. Pero siyempre kumita na yung according to the China Times may kumita na 61 billion. Billion? 61 billion? Yeah, 61 billion. Nakatago na yun. Yung ba nalipat na? At saka hindi na maalala ni Biden yan ng yan. Si Biden Maalis na. Ngongo na yung utak niyan Tumatawag daw kay Trump at baka maudlot. Baka hindi honor ni Trump yung pangako. Dapat hindi honor kasi pera ng bayan yan. Tagong yaman yan. Sige po, at dito lang po tayo at sa susunod na episode at babalik po tayo. Maraming salamat. Iparas kay Paras. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell po ng inyong lingkod, Ado Paglinawan at Ado Paglinawan.